Sa video na to mga sir, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang the best na grease na gamitin para sa mga bearings ng mga bikes natin. Kaya umpisa na natin! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Tandaan natin mga sir na ang grease ay merong dalawang main function. Una, nag-a-act ang grease as a sealant para maiwasan natin na mapasukan ng mga contaminants na kagaya ng tubig ang mga bearings natin. And second, ang grease ay isang low leakage na lubricant, meaning na compared sa oil, hindi to magli-leak out during high velocity rotations na kagaya ng sa isang hub bearing. Kaya sa video na to mga sir, ipapakita ko sa inyo yung mga grease na ginagamit ko sa mga bikes ko. Ito mga sir, yung ginagamit ko na grease most of the time sa mga bikes ko. So mga sir, compared sa isang lithium type na grease o yung all-purpose grease na ginagamit natin kadalasan sa mga bike natin, ang grease na to mga sir is mas light ng konti, meaning na mas less yung drag na nakikreate nito sa mga bearings, meaning na mas nakakaikot freely ang mga bearings sa loob ng mga bearing cups or rings kung gumagamit ka ng isang sealed na bearings or cartridge type na bearings. Bukod sa pagiging low drag ng grease na to, marami pa tong ibang advantage sa isang lithium grease na ginawa technically for heavy machinery. And isa sa mga advantage nito, yung pagiging low friction, meaning na mas nakakaikot smoothly ang mga bearings sa loob ng cups and rings na kagaya ng sinabi ko kanina. Yung high heat resistance ng grease na to, since ang melting point ng isang Teflon mga sir is around 200 degrees Celsius, meaning na hindi siya mabilis matunaw. Durable and corrosive resistance din ang Teflon, since ang Teflon mga sir, kung hindi nyo alam, ay naturally na water resistant or water repellent, meaning na hindi ito magmi-mix sa tubig na pwedeng maging cause ng kalawang sa mga bearings or bike components natin. Ngayon mga sir, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang consistency ng grease na to. So sa makikita nyo mga sir, yung consistency ng grease na to is parang paste. So makikita nyo, hindi siya yung normal na lithium grease na pag hinawakan mo na parang jelly. So ito is medyo stiff. So para siyang paste. So sobrang bilis niyang kumapit sa mga components and sa mga ball bearings ng mga bikes natin. Actually gustong gusto kong gamitin to lalo na dun sa mga ball bearing na hubs, kasi kapag nilagay mo to dun sa loob ng bearing cup tapos nilagay mo yung ball bearing sa ibabaw nitong grease na to, hindi siya malalaglag kasi para siyang paste, as in sobrang lagkit niya. So ganito yung consistency ng isang Teflon base na grease. Ang Teflon grease na to mga sir ay yung preferred ko na grease sa mga MTB hub bearings ko, since ang grease na to is hindi nag-a-attract ng dirt na kagaya ng isang lithium based na grease. So as MTB rider mga sir, alam nyo na palagi akong nasa trail, so every weekend nasa trail ako. And every time na mag-ride ako sa trails, automatic na kailangan kong i-bike wash yung mga bikes ko, kasi hindi ko yun pwedeng ipasok sa loob ng bahay ng madumi. So dahil water resistant to, sure ako na well protected at well lube yung mga bearings ko kahit na mag-bike wash man ako 2 to 3 times a week nang walang kahit na anong issue. Since alam ko na hindi to magmi-mix o hindi papapasukin nito yung tubig sa loob ng mga hubs ko. Actually super effective ng grease na to sa mga mountain bikes ko na once a year ko lang na nire-repack yung mga hubs ng mga bikes ko. Eto mga sir, yung ceramic grease na ginagamit ko. So makikita nyo, same brand sila nung Teflon based grease na ginagamit ko. So ito ay very similar dun sa grease na yon. Ang pinagkaiba lang nila ng mga sir ay meron tong ceramic particles na nagko-coat sa mga ball bearings. And dahil sa ceramic coating na yun mga sir, meron tong low friction dahil nawawala technically yung mga imperfections sa mga ball bearings at sa mga cups ng mga bearings, kasi fini-fill up or fini-fill out ng ceramic coating particles yung mga imperfections na yon sa loob ng mga bearing cups at syempre yung mismong ball bearings. Ang ceramic grease mga sir ay naturally din na nagdi-dissipate ng heat, meaning na mas mahaba yung buhay ng mga bearings mo at syempre mas tahimik since hindi umiinit yung bearings mo kasi nga nagdi-dissipate ng heat. So ngayon mga sir, kagaya ng ginawa ko kanina sa Teflon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung consistency ng isang ceramic grease. So
So makikita nyo, ito yung consistency ng isang ceramic grease. So mas madulas siya compared dun sa Teflon base na parang paste. Ito mas madulas. So although hindi mo mararamdaman yung ceramic particles since microscopic yung mga particles na yun, so hindi mo siya mararamdaman, pero mas parang liquid yung consistency nito sa makikita nyo. Ang ceramic grease mga sir ay specifically made para sa mga bottom bracket bearings. Pero ginagamit ko rin ito sa mga bottom bracket shell kasi mga sir, ang ceramic grease ay may anti-seize property. So technically, kung ilalagay mo ang grease na to dun sa mga threads ng bottom bracket shell mo bago mo ilagay yung bottom bracket mo, magkakaroon ka ng extra layer of protection na pagdating ng time, hindi magko-cold weld or hindi magbabind or hindi mag-stack up yung bottom bracket mo kapag oras na ng servicing or kapag oras na para palitan yon. Ito din mga sir, ang ginagamit ko sa crank spindle ng mga bikes ko para sa smooth rotation ng cranks at syempre sa mas efficient at silent na pedaling. Ito rin mga sir, yung preferred ko na grease para sa mga headsets ng mga bikes ko at syempre sa hub bearings ng road bike ko. So dahil lang ceramic grease mga sir ay expensive na grease, ginagamit ko ang grease na to ng merong grease gun para sa mas accurate na paglalagay at walang pagtatapon na paglalagay ng grease sa mga bearings at components ko. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!